Imagine a world where the line between reality and virtual realms blur, and individuals become lost in immersive gaming experiences. It's happening right now, and the consequences are real. Lives are being consumed by these virtual landscapes, and we can't just stand by and watch it happen. Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga po, Binibining Navarro. Ayusin niyo muna ang inyong mga upuan at maaari na kayong maupo. So ngayong umaga ay tatalakayin natin ang antas ng wika. Late na naman ako. Ang antas ng wika ay mayroong dalawang kaantasan. Ito ay ang formal at di formal. Miss Julia Carlos. Magandang umaga po, ma'am. Pasensya na po kung nahuli ako. Sige, pumasok ka na. Ngayon, sino ang makapagbibigay ng mga uri ng formal at di formal na wika? Ma'am. Yes, Mark? Nahati na sa dalawang kategorya ang formal na wika. Una, ito ang pambansa at ang pampanitikan. Samantala, sa di formal na wika, nahati ito sa tatlo. Ito ang balbal, kolokyal at panlalawiganin. Okay, palakpakan natin si Mark. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang kahalagahan ng antas ng wika. Miss Julia Carlos! Ba't natutulog ka sa klase? Miss Julia Carlos, bakit ka natutulog sa klase ko? Pasensya na po, ma'am. Napagod na po kasi ako. Mamayang uwian, huwag ka muna umalis dahil kakausapin kita. Maliwanag? Opo, ma'am. At dito na nagtatapos ang ating klase. Magkikita tayo sa susunod na talakayan. Paalam? Paalam na po, Binibining Navarro. Tara. Daming assignment, no? Oo nga. Macy? Yes, Maaari ba kitang makausap? Opo. Ayaw ko ng ganyang pag-uugali sa aking klase, ha? Pasensya na po, ma'am. Alam mo bang ang ganyang pag-uugali ay tanda ng kawalang galang sa guro habang nagtuturo? Pasensya na po talaga, ma'am. Napagod kasi ako. At saka yun nga, napapansin ko na palagi ka na lang natutulog sa aking klase at kung hindi naman natutulog, ikaw naman ay nahuli. May problema ba? Kasi po, ma'am. Macy, Ma'am, magsabi ka sa akin ng totoo. napuyat po kasi ako sa kakalaro ko ng cellphone. Napuyat ka sa kakalaro mo ng cellphone. Alam mo ba na hindi yan maganda? Hindi po talaga, ma'am. Hay nako, kayo talagang mga kabataan kayo. Ano ba ang nakukuha ninyo sa paglalaro ninyo ng cellphone na yan? Iyan ba ay ikinauunlad ng inyong pag-aaral? Hindi po. Kaya naman, bukas na bukas ay nais kong papuntahin mo rito ang iyong ina, Macy. Po, huwag naman po, ma'am. Alam mo, Macy, kung hindi ko gagawin iyon, hindi malalaman ng iyong ina ang iyong nangyayari sa iyong pag-aaral. Hindi ka mapagsasabihan ng iyong ina. Sige po, sasabihin ko po kay mama ko mamaya pag uwi. O sige, aasahan ko na darating ang iyong ina bukas magbukas din, okay? Okay po, ma'am. Mano po, Nay? O, bakit ngayon ka lang? Mukha parang namutla ka. Wala po, Nay. Ano lang, pagod lang po. O sige, pumasok ka na at magbihis. Okay po. Yung pala, Nay, may sasabihin ako. Ano yun? Bukas gusto ko makita ni Ma'am Gwen.
Ha? Bakit? May ginawa ka bang kalukuhan sa paralan niyo? Wala po na yun, wala po. Baka may gusto lang akong itanong sa inyo. May gustong itanong? Eh, may telepono naman tayo. Bakit kailangan pa ng personal? Iwan ko po, hindi ko alam. Sige, pumasok ka na. Nakahanda na yung pagkain. Sige po na. Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga po, Pinipining Navarro. Magsiupo na kayo. Ano? Ito ba yung Romeo? Excuse me po, ma'am. Good morning po. Dito na po si Mama. Magandang umaga ni sis. Magandang umaga din po, ma'am. Maaari bang doon muna kayo sa likuran maghintay habang binibigyan ko muna ng gawain ang mga mag-aaral? Sige po. Basic. Mga mag-aaral, dahil may bisita ako sa likuran, nais ko munang basahin ninyo ang pahina 14 at sagutan ninyo ang pagprosesong tanong. Naiintindihan ba? Opo! Cellphone, kanina ka pa. Hindi pa naman dito sa paaralan? Magandang umaga ulit, Mrs. Magandang umaga, ma'am. Maraming salamat naman at inyong napaunlakan ng aking invitasyon. Ang inyong presensya ngayon ay napakahalaga para sa ating pag-uusapan. Yun nga po ang sabi ng aking anak. Ngayon may sadya ba kayo sa akin, ma'am? Ano bang nagawang kasalanan ng aking anak? Wala naman, Mrs. Nais ko lang pag-usapan ang sitwasyon ni Macy nitong mga nakaraang araw. Anong sitwasyon po yun? Madalas ko kasi siyang napapansin na natutulog sa aking klase. At bilang isang guro, ako ay nababahala sa kanyang nagiging pag-uugali. Ganun po ba, ma'am? Pasensya na po. Medyo napupuyat na po kasi siya sa kanyang mga gawain sa paaralan. Yun nga rin po ang nais kong sabihin sa inyo, Mrs. Dahil nung nakaraan, ay nahuli na naman siya sa klase at nung aking tinanong, ang sabi niya ay hindi naman siya napupuyat sa pag-aaral, kundi siya ay napupuyat sa paglalaro ng cellphone. Huh? Missy? Ang ibig mo sabihin ng iyong pagpupuyat ay walang kinalaman sa iyong pag-aaral? Missy, tumingin ka sa akin. Kailan ka na... Pasensya na po, Nay. Kailan ka matutong magsinungaling sa akin? Pero huwag kayong mag-alala, Mrs. Hindi naman ganun ka malubha ang sitwasyon ni Macy sa kanyang pag-aaral. Maaari pa naman po siyang humabol sa kanyang mga gawain. Ang akin lamang po ay ang magtulungan tayo para sa ikakabuti ni Macy. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po inakala na ganito ang mangyayari. Siguro napabayaan ko na ang aking anak. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Mrs. Alam ko po na ginagawa ninyo ang inyong responsibilidad bilang ina ni Macy. Huwag niyo pong sisihin ang inyong sarili. Salamat po at ipinalam niyo sa akin ang tungkol sa aking anak. Hayaan niyo po, sa susunod pagsasabihan ko pa ang aking anak. O Macy, sana naman sa nangyari ay may natutunan ka. Pasensya na po, ma'am. Pasensya na rin po, Nay. Pinapangako ko po na hindi na po yun uulit. Huwag kayong mag-alala, Mrs. Sasabihin ko na lang kay Macy kung ano ang mga kailangan ng gawin para tumas muli ang kanyang magda. Ma'am, maraming salamat din po sa araw na ito at maraming salamat din po dahil binigyan niyo ng halaga ang edukasyon ng aking anak. Ayon po, Mrs. Huwag kayong mag-alala. Responsibilidad ko po iyan bilang isang guro. Maraming salamat po talaga, Thank you, ma'am. ma'am. Mauna na po kami, Ma'am. Maraming salamat muli sa pagpunta, Mrs. Maraming salamat, ma'am. Macy. Sa susunod na. Anak, sa susunod, huwag ka na